Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Nako, palakpakan naman dyan. Palakpakan mga kabibig ko ngayon ang eleksyon. Nako, I'm sure marami ang mag-party-party, happy ngayong. Kasi si VP Sara, Luzon, Visayas, Mindanao, siya ang nangunguna sa bagong Presidential 2028 survey kung sino ang gusto ng taong maging presidente. Pati Luzon ha, pati Metro Manila, si VP Sara ang gusto nila maging presidente. Si VP Sara emerged as the top choice for president in the latest WR numero 4th quarter 2025 national survey. Outperforming all other potential candidates across major democratic and geographic categories. Ito yung post ni Tio Moreno. According to the newly released results, VP Sara secured the highest preference ratings nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao, VP Sara. Registering strong support in Luzon, Visayas at Mindanao as well as among rural and urban respondents. The survey also showed her leading among key voter blocks, including fractional partisanship by area, by age group, and by income class. WR Numero's quarterly survey measured voter preference for several public figures floated as potential presidential contenders in the 2028 national elections, while other personalities, including Leni Robredo and Risa Hontiveros, posted competitive numbers in selected regions. None approached Duterte's across-the-board dominance in the poll. Duterte, Pilipinas, Duterte pa rin. So ito kabibig ha, ito yung resulta ng survey ng WR ha. Basta sabihin naman ako, kabibig, gawa mo naman ng survey na yan. O hindi ako marunong gumawa ng survey. Ano ako? Genius? O eto kabibig, unahin natin to. Kita nyo naman, di ba? Pre-election preference. Bahan natin ha. Pre-election preferences for 2028 presidential elections by area. Kung ngayon ang araw ng 2028 national elections, sino sa mga sumusunod na pangalang ang iboboto mo sa pagkapangulo? Sa Metro Manila, merong 28% and I'm sure. Pero majority diyan, Sara Duterte, which is 23%. Robredo, Leni, si Madam Lenlen, 15%. Raffy Tulfo, 12%. Padilla Robin, 4%. Ha? Yan. Ilan ba ang sample size nila? 1,412 Filipinos. Ito, rest of Luzon. I'm sure 25%. Pero, nangunguna si VP Sara having 20%. Tulfo Raffy, 19%. So, konti lang. Diba? Robredo Leni, 18%. Go Bongo, 4%. Ito yung kabibig ha. Konti lang yung yung diferensya the rest of Luzon. Pero sa Metro Manila, dominated by VP Sara. Sa Visayas naman, wala. Ang layo. Duterte Sara, 43%. Naku, ang layo. Unsure, 23%. Tulfo Raffy, 11%. Leni Robredo, 6%. Aquino Bam, 4%. Naku. Mindanao, ay lalo sa Mindanao. Diba? Duterte Sara, 58%. Unsure, 13%. Robredo Leni, 8%. Gobong, 5%. Tulfo Raffy, 5%. So kung tingnan mo ng kabibig, nangunguna si VP Sara, Metro Manila, rest of Luzon, Visayas at Mindanao. Sunod. Pre-election preferences for the 2028 presidential elections by fractional partisanship. Kung ngayon ang araw na ito ay eleksyon, sino sa sumusunod na pangalan iboboto mo sa pagkapangulo? Pro-Marcos, sa Pro-Marcos, Unsure 35%, Tulfo 30%, nakuha ng 30% si Tulfo sa Pro-Marcos, Gobong 7%, Leni 66%, Grace po 5%. Sa mga Pro-Marcos to. Pag Pro-Duterte, grabe.
69%. Robredo Lenny, 7%. Unsure, 7%. Tulfo Rapi, 5%. Padilla Robin, 4%. Sa oposisyon, nangunguna si Leni Robredo. So si Leni Robredo ang gusto ng tatakbong presidente sa mga oposisyon. Si Risa Hontiveros parang hindi nila pinapansin. Unsure, 15%. Tulfo Rapi, 12%. Duterte Sara, 9%. Hontiveros, 9%. Of course, opposition yan. Konti lang ang boboto kay Sara. Pero nakapagtataka, si Sara at si Risa ay same lang na nakuhang porsyento sa oposisyon. Dapat sana mas maliit kay VP Sara kasi oposisyon yan eh. Pero bakit? So it means maraming mga oposisyon ayaw kay Risa Hontiveros. Dapat sana mas madami kay Risa kumpara kay Lenny. Diba? Kasi si Risa, senador. Every now and then may mga hearing nandun palagi o may epal. At meron naman magandang nagawa. Si Lenny, mayor ng Naga City. Independent, ito na. Sa independent, nangunguna si VP Sara, 21%. Tulfo Rafi, 15%. Robredo Lenny, 14%. Gobong, 3%. So, based sa fractional partisanship, mas mataas ang porsyento ni VP sa mga pro-Duterte. Susunod sa oposisyon, si Lenny. Sa pro-Marcos, of course, Rafi Tulfo. Pero sa independent, nangunguna si VP Sara. Okay. So sa fractional partisanship, dalawa ang panalo ni VP Sara sa mga pro-Duterte at independent. Itong independent, ito yung mga hindi sila pro-Marcos, hindi sila pro-Duterte, hindi sila opposition. Ito. Sa age group naman, 30 years old and below, ito yung mga Gen Z, Duterte Sara, 36%, mukhang taas. Diba? Sa mga Gen Z, including na mga millennials, Gen Z, Sara Duterte, Lenny, 17%, Tulfo Rapi, 8%, Ruben Padilla, 5%. Sa 31 to 59 years old, VP Sara pa rin. Tulfo Rafi, 16%, Lenny, 10%, Gobong, 4%. 60 years old and above, Duterte Sara pa rin, 20%. Tulfo, 16%, Lenny, 13%, 6% naman kay Bongo. So dito, sa by age group, panalo si VP Sara. Sa by income class. Ito ha, based on income class. Mayaman, middle class, at yung mahirap. Uy, bakit sa mga mamayaman, love nila si VP Sara? 33%. Wow, grabe. Class D, 30%. Class E, 34%. So ito, si Martin nakapasok sa Class A, B, C. Sa mga mayayaman, 4% ha. Grace po sa Class D. Rafi Tulfo, Leni Robredo, Rafi Tulfo. Mostly, ang panglaban nila kay VP Sara, Leni Robredo, Rafi Tulfo. So baka mag-merge or baka mag-combine powers doon si Leni Robredo at Rafi Tulfo. So depende na. Si Tulfo ba ang presidente or si Leni tatakbong presidente? Tulfo ang vice. Depende na. Kasi nakita nyo naman, ang resulta, Class A, B, C, Class D, Class E, by income class, naunguna si VP Sara. Diba? Nakita nyo na kabibig ha. Nakita nyo na ang latest WR numero Philippine Public Opinion Monitor kung ngayon ang presidential election, sino ang nangunguna, sino ang iboboto by area, Luzon, Visayas at Mindanao, by fractional partisanship, by age group, and by income class. Pero in fairness, na-shock ako, sa income class, si VP Sara talaga ang binoto nila sa Class ABC. Wala kasing wala kasing malakas na tama yung ibang tao, walang malakas na politiko ang pwedeng maging tawag dito, aside from Lenny and Rafi Tulfo kabibig. Pero kahit si Lenny o Rafi Tulfo, hindi pa rin lumulusot mababa pa rin ang porsyento nila. So, malapit na ang 2026, 3 years more to go. Baka magbago ang ang survey ratings na ito after 2 years. Baka magbago kasi plano naman ng mga
ng mga Makabayan Bloc na magsumite na impeachment case laban kay VP Sara this February 2026. Hindi natin alam kung ano na naman ang kanilang ano naman ang rason nila kung bakit nila gusto i-impeach si VP Sara. Lalong mapupursigi sila. Ngayon nakikita nila itong ratings na ito na sa by income class, by age, by ang tawag ito, by age group, fractional partisanship, pati sa area, nangunguna si VP Sara. Diba? Ano kaya ang strategy na gagawin nila? Ang naisip nila, i-impeach si VP Sara, tapos maghanap ng way na sabihin na si VP Sara ay magnanakaw. Yun talaga eh. Tapos, ano pa ba? Gagamitin si Pangulong Duterte? Nako. Malalaman natin yan, kabibig, ha? Later on. Basta magmasid-masid lang tayo sa mga kaganapan ngayon kung ano ang gagawin ng oposisyon. Alam naman natin, ang oposisyon ang naghahanap talaga ng paraan para hindi makatakbo si VP Sara, and the only way para hindi siya makatakbo is through impeachment. Diba? So, I'm sure naman VP Sara already know about this. Nakita naman niya na by February 2026, meron talaga magsusumite ng bagong impeachment case, at I'm sure naman nakahanda na si VP Sara regarding on this matter. Lalong ma-high blood yung mga galit kay VP Sara sa mga Duterte, lalong makikita nila itong latest presidential elections. 2025 pa ha, malayo pa ang 2028, pero nako, tingnan nyo na, VP Sara dominate in all areas, mga kabibig. VP Sara is dominating in all areas. So yun lang, kabibig, ang ating latest libak-libak for today. Ano ang inyong komento hinggil dito? Kung ngayong election, iboboto nyo ba si VP Sara? Sino? VP Sara, Lenny, Raffy Tulfo? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. At si Risa ha, parang nawala sa sa eksena. Parang dinedmala ng oposisyon, no? Yun lang, kabibig. Bye!